Oh, ba't nandito pa rin kayo sa labas? Magsiuwi na nga kayo. 10:00 na, oh. Dem, baka pwedeng mamaya na lang. Nagkakasiyahan pa kami. Bawal na nga tumambay. Kayo talaga humihirit pa. Curfew na nga, di ba? Ngayon lang naman to, Demi. Tsaka, hindi naman malalaman ng iba kung hindi mo sasabihin, di ba? Oo nga naman, Demi. Ikaw lang naman mag-isang rumoronda dito sa kali natin eh. Nako, tigilan nyo nga ako ha. Masasabon ako ni Kapitan sa mga kalokohan ninyo. Sige na naman. Kung gusto mo, join ka na lang sa amin. At isasali nyo pa talaga ako? Pumayag ka na. Tatanggihan mo ba si Mark? Promise, hindi naman tayo mag-iingay eh. Kaya walang mabubulahaw na mga kapitbahay. Shh! Hay nako, ang tigas talaga ng ulo nyo. Gusto niya yatang matikman tong batutang hawak ko eh. Demi naman oh, mas matigas pa dyan yung batuta ni paring Mark pag natikman mo. Hoy, ang sabi mo? Ay, Demi, joke lang yun. Ito naman. Hindi na mabiro. Joke. Magsiuwi na nga kayo. Ha? Sabi mo, sasama ka sa amin. Pumayag ka na, di ba? May sinabi ba akong pumapayag ako? Susundin niyo ba ako o haharap kayo kay Kapitan bukas? Magdadala kayo ng multa doon. Ikaw naman kasi paring Alan eh. Nagbiro ka pa eh. Joke lang naman yun, Demi. Ano, kikilos ba kayo o hindi? O na, uwi na. Relax ka lang. Taon 2008, Cebu. Mainit ang ulo ni Demi dahil sa katigasan ng ulo ng dalawa. Idagdag pa ang pang-aasar sa kanya ni Alan. Pagdating sa bahay, padabog na naupo sa silya ang dalaga. Mga bastos talaga. Hindi na nila iginalang ang pagiging tanod ko. Porket babae ako, basta-basta na lang sa kanilang magbiro ng ganon. Pasalamat sila hindi ako pumapatol sa laseng. Ay, hindi pwede yung ganyan. Dapat binatuta mo agad yung dalawang yon. Nako, uulit at uulit pa rin sa pambabasto sa mga yon dahil pinagbigyan mo, Demi. Sa susunod na gawin nila sa akin yung ganung bagay, Tia Olivia, makakatikim na talaga sila sa akin. Ganyan nga, hindi pwedeng lalambot-lambot ka. Ipakita mong kailangan kanilang respetuhin. Kinaumagahan, nagkita sina Alan at Mark sa may tindahan. Kapwa pa sila napatingin sa bahay ni Demi na nasa kabilang kanto lamang. Magkakapit bahay lang silang tatlo at magkababata. Ikaw talaga? Naudlot tuloy yung inuman nating kagabi. Ba't mo naman kasi sinabi yung kay Demi na bad trip tuloy? Naku, paring Mark, hindi mo ba napapansin na parang kumikislap ang mga mata ni Demi kapag tinititigan ka niya? Sigurado ako may gusto sa iyo yun. Gago, pati ba naman yan napapansin mo? Siyempre naman, matanglawin kaya tong kaibigan mo. Matanglawin. As if naman papatol ako sa kanya. Sa mukha niyang yun? Uy, huwag ka lang tumingin sa mukha. Maganda naman yung kurba ng katawan. Sa'yo na lang, pre. Mukhang ikaw tong nagnanasa eh. Maraming chicks ang nagkakandara pa sa akin, pre. Saka, ikaw ang gusto niya eh. Nako, mukha palang matigas na. Pasa ko doon, pre. Sa pagdating ng fiesta sa kanilang barangay, nagkaroon ng disco. Abala ang mga tanod sa pagbabantay. Kanya-kanya ng toka at si Demi nasa may entrance nakaposte. Ang lahat ng papasok sa loob ng gym ay kailangan magbayad ng 20 pesos. Paring Mark, si Demi ang bantay oh. Yakang-yaka mo na yan. Sayang din yung 40 natin. May gusto naman yan sa'yo kaya ikaw nang bahala, pre. Sige ba, susubukan ko ha. Pero pag hindi pumayag, ililibre mo ko. Oo naman, malaki ang kumpiyansa kung papayag yan. Magpakit ka kasi. Gamitin mo yung the moves mo na nakakamagnet ng mga chicks. Hindi naman chick yan eh. Mukhang bakulaw nga. Samantala, habang abala si Demi sa mga pumapasok sa diskohan, pasimpleng lumapit sa kanya si Mark. Hi, Demi. Oh, Mark, papasok ka? Oh, dalawa kami. Asan yung kasama mo? Tatatakan ko yung mukha nyo. Ay, yung kamay nyo pala, pagkatapos mo magbayad. Demi, baka naman pwedeng libre na lang kami. Si Alan lang naman yung kasama ko. Promise, wala akong pagsasabihan para walang gumaya. Oh, siya, tawagin mo na si Alan. Akin na yung kamay mo. Salamat, Demi ha. Cute mo talaga.
Pasimple namang napangiti sa kilig ang dalaga nang sabihin yon sa kanya ni Mark. Bata pa lamang ay crush niya na ito, at ngayong mga dalaga't binata na sila, mas lalong lumalim ang kanyang nadarama para sa lalaki. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo lakas mo talaga diyan kay Demi, pare. Patay na patay sa iyo yan. Gago. Uy, may bebot doon, oh. Lapitan natin. Sa patuloy na pagtakbo ng oras, halos na puno na ang gym. Nagkakasiyahan ang lahat. Sumasayaw na parang nasa ulap. May nag-iinuman sa bawat sulok. Saglit na huminto ang tugtugan at pumailan lang ang boses ni Demi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y napag-utusan ni Kapitan na ipahatid sa inyo itong mensahe. Ang sino mo magsisimula ng gulo sa kasiyahan nating ito, ang siya magbabayad sa sound system. Kaya sana, mag-enjoy lang po tayo at payapang magsayawan. Matapos maihatid ang mensahe, umupo na si Demi sa isang gilid. Ilang sandali pa, kinalabit siya ng ibang tanod na nagkakainuman na rin. Demi, tagayo. Nako, baka masita tayo ni Kapitan yan. Tayo tong tagabantay tapos naglalasing tayo. Iinom ka lang naman, hindi ka gagawa ng gulo. Huwag ka mag-alala, may paintulot kami mula kay Kapitan. Fiesta ngayon, Demi, mag-enjoy din tayo. Sige na nga, mapilit kayo eh. Nagkatagayan na ang mga tanod at sa paglipas ng mga oras, nakikita ng sumasayaw si Demi kasama ang mga kasamahan niya na taga-barangay. Samantala, humahalakhak si Mark sa kabilang sulok nang marinig niya mula kay Alan ang binabalak nito. Nang makaramdam ng pagod, bumalik na si Demi sa kanyang upuan. Demi, shot! Ha? Pas lang muna ako, Alan. Nahihilo na ako eh. Grabe ka naman. Masama ka yung tinatanggihan ng grasya. Sige ka, magtatampo sa'yo si paring Mark. Ay, sige na nga, akin na. Ubusin na natin tong long neck na tandway. Mamaya ka na bumalik sa pagsayaw. Ha, Demi? Kami lang kasi ni paring Mark eh. Mas maigi na yung may kasama kami. Di ba, paring Mark? Oo nga naman, Demi. Hindi na tumanggi pa ang dalaga. Kahit nahihilo na, ay patuloy pa rin siya sa pagtanggap ng tagay. Nang tumunog na ang sweet na tugtugin, tinulak ni Alan si Mark kay Demi. Demi, baka gusto mong sumayaw. Walang kapareha si paring Mark, oh. Totoo ba, Mark? Okay lang ba sa'yo? Sige ba? Nang maigiyan na ni Mark si Demi sa gitna ng diskuhan, lumapad ang pagngisi ni Alan. Hinintay niyang bumalik ang dalawa bago ibinigay kay Demi ang basong nilagyan niya ng alak at mayroon din siyang inilagay na tableta roon. Demi, oh. Hala, akin ka agad? Oo, tapos na ako eh. Pagkatapos mo, si paring Mark naman. Round nga, di ba? Sige na, inumin mo na yan, Dem. Maya-maya pa, naramdaman na ni Demi na parang umiikot ang buong paligid at bumibigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata. Dem, ayos ka lang ba? Lasing na yata ako. Ihatid ka na namin, gusto mo? Para makapagpahinga ka na. Uuwi na rin naman kasi kami. Sige ba? Sasabay na ako sa inyo. Paangkas sa motor mo, ha? Oo naman. Ngunit hindi pa sila nakakarating sa motor, nakatulog na ang dalaga. Pre, pakialalayan naman si Demi. Ako na magmamaneho. Ay, sige. Saan natin siya dadaling, pre? San pa nga ba? Di sa inyo. Walang tao dun, di ba? Sabi ko na trip mo rin yung plano ko eh. Gagi. Magkaibigan tayo, di ba? Maigi na to kaysa sa mga baklang bakulaw. Sa kwarto ni Alan, pinahiga nila si Demi. Nung mga sandaling yun, wala nang malay ang dalaga. Ganda ng one kata, di ba? Pumikit ka lang para di mo makita yung muka. Hipon eh. Basta ganitong lasing na ako. Wala na akong pakialam sa mukha, pre. Paano? Ako na muna ang mauna, ha? Ginalaw ng magkaibigan si Demi. Pinagsawaan ang katawan noon. Kinabukasan, paggising ng dalaga, nagulat siya dahil hindi pamilyar ang silid na kanyang kinaroroonan.
Masakit ang kanyang ulo nang bumangon, ngunit nagtaka siya kung bakit siya ay hubot-hubad at katabi ang isang lalaki sa kama. Diyos ko, ano nangyari sa akin? Nang hawiin niya ang kumot sa katabi, nalantad ang mukha noon. Mark, gumising ka! Ipaliwanag mo to sa akin! Ang ingay mo naman, Dem. Natutulog pang tao eh. Mark, ano ba? Anong ibig sabihin nito, ha? Huwag kang ang OA. Obvious naman na may nangyari sa atin eh. Walang hiya ka? Bakit mo ako ginalaw? Sabi mo iuwi mo ako. Yun nga ang usapan. Pero ikaw naman kasi tong pinaghahalikan ako eh. Sapilitan mo akong hinubaran. Uy, lalaki ako no. Lasing pa. Alangan naman ipagtulakan kita. Hindi totoo yan, Mark. Anong hindi? Palagay mo makikipagtalik ako sa'yo kung hindi naman ikaw ang gumawa ng paraan? Sa tingin mo ba mag-aaksaya ako ng panahon? Hoy, Dem, para sabihin ko sa'yo, maraming babae nagkakandara pa sa akin. Pasalamat ka, pinatulan pa kita eh. Hindi totoo yan. Itanong mo pa kay Alan kung gusto mong maliwanagan. Pero... Inamin mo pa nga na matagal mo na akong gusto eh. Pero, makinig ka, huwag ka mag-alala. Hindi ko to ipagsasabi sa iba. Ha? Secret lang natin to. Napaupo na lamang ang nag-hysterical na barangay tanod. Hindi niya alam kung totoo ba ang mga sinasabi ni Mark dahil ang huling naaalala niya ay yung nasa diskuhan pa sila. Marahil ay nagsasabi ngayon ng totoo dahil matagal na siyang may lihim na pagtingin sa lalaki. Marami talaga nag-aagawa ang alak, Dem. Alam mo kung minsan, nasasabi natin yung mga bagay na pinakatatago natin kapag lango na tayo. Sinabi ko ba talaga yon? Oo nga. Magsisiman ako dahil sa ginawa kong pagpapaubaya sa'yo. Huli na. Nangyari na yung nangyari. Ang mabuti pa, ibaon na lang natin to sa limot. Ha? Siya nga pala, uminom ka ng pain reliever mamaya pag uwi mo. Alam ko masakit yang sa'yo. Nakailang rounds kaya tayo kagabi? Ilang rounds? Gago ka talaga! Ito naman oh, tayong dalawa lang naman na nakakaalam nun. Huwag ka maingay, ha? Pero Mark, paano na? Anong paano na? Magkaibigan pa rin tayo, uy. Sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng tiyuhin mo. Kahit masakit ang buong katawan, lumabas ng bahay na yun si Demi na magkahalo ang nararamdaman. Hiya dahil sa sinabi ni Mark na pinaggagawa niya. Panghihinayang dahil hindi man lang niya nalasap ang sarap ng unang ligaya habang bumibiyahe sa kalangitan. At kilig dahil sa wakas ang panaginip niyang mahawakan at maramdaman si Mark ay nangyari na, kaya lamang ay hindi niya yon namalayan. Kahit na, ang importante, may nangyari sa amin. Sabi niya pa, magkaibigan pa rin kami. Ay, thank you Lord. Sa isang gabi lang, nagkatotoo matagal ko ng pangarap. Hoy, Demi, ba't ngayon ka lang? Kanina madaling araw pa, huminto yung disco ah. Nagkatuwaan lang kami, tiya. Ito naman masyadong high blood, umagang-umaga oh. Hoy, bakit para kang nanalo sa loto? Ibang kislap ng mga ngiti mo ngayon. Tiya, alangan naman magsungit ako. Napakaganda kaya ng araw ngayon. Ewan ko sa yung bata ka. Aalis muna ako. Mamayang hapon pambalik ko. Ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, tiya. Ingat po kayo. Itutulog ko na lang tong sakit ng katawan ko. Tuwing gabi rumuronda si Demi sa kanilang kalye. Nung sumunod na gabi, nakita niya sina Mark at Alan na nag-iinuman sa may tindahan. Mag-aalas 10 na, Mark. Tatapusin lang namin tong iniinom namin, Dem. Mukhang matatagalan pa yan eh. Kabubukas lang yan, no? Sa bahay na nga lang natin yan tapusin, paring Mark. Sama ka sa amin, Demi. Pagkasabi noon, kumindat pa si Alan sa kanyang kaibigan. Mas mabuti pa nga. Total, bawal naman kami dito sa labas eh. Kayo na lang, kailangan ko pang sumilip dun sa may dulo. Baka merong pasaway din doon. Hintayin ka na lang namin sa bahay nila Alan, Demi, ha? Okay ba yon? Ha? Sige na, minsan lang naman kami magyaya eh. Nang makita ang nagsusumamong mga mata ng binata, tila may humaplos naman sa puso ng dalaga. Sige, susunod ako.
Nang matapos na sa pagroronda ang tanod, nagdadalawang isip pa siya kung tutuloy ba siya sa usapan nila ni Mark. Pumunta ka na, Demi. Huwag nang pakipot, ha? Pero nakakahiya eh. Sus, ngayon ka pa nahiya? Nakita na ni Mark ang lahat-lahat sa'yo. Kaya nga nakakahiya eh. Ilang araw din kaya akong umiiwas sa kanya. Hoy, Gaga, ayaw mo nun? May chance ka na uling makascore sa kanya? Ay, ano ba to? Kinakausap ko ng sarili ko. Mark naman kasi. Samantala, habang naghihintay kay Demi, tuloy naman ang inuman ng dalawa. Mukhang di na darating yun ah. Darating yun, pustahan pa tayo. Malamang nagpapaganda pa yun para sa iyo eh. Sira ka talaga. Kahit anong gawin niya, baluga talaga siya, pre. Teka nga, ano na naman bang binabalak mo? Ano pa nga ba? Di dating gawi. Alam mo, ikaw, pinapahamak mo yata ako eh. Alam mo, pre, patay na patay yun sa'yo, di ba? Kaya hindi siya papalag kapag ikaw nakita niyang katabi niya. Tsaka ayaw mo nun, nalilibre tayo. Sa panahon ngayon, kung wala kang girlfriend, hindi ka makakalibre ng, alam mo na. Siyempre, kailangan mag-effort tayo. Hindi naman tayo papayag na mukhang baluga ang mga girlfriend natin. Pero yan si Demi, alak lang ang katapat niyan at pak! May pulutan na tayo sa kama. Sabi mo eh, iba ka talaga. Pag may alak, may balak. Lupit mo, pre. Basta ba ikaw ang bahalang kumiliti kay Demi? Ako naman ang maglalagay ng pampawild sa inumin niya. Oh, mukhang dumating na yata, pre. Salubungin mo na, para damang-dama ang kilig. Ay nako, sira ka talaga. Natatawa pang tumayo si Mark para salubungin ang kanilang bisita. Dem, dito tayo. Uy, bagong bukas na to ah. Natumba niyo na pala yung isa kanina. Oo akala kasi namin, hindi ka na darating eh. Pwede ba naman yon? Basta nangako ako, tinutupad ko. Oh, shot na. Shot! Habang nag-iinuman, nagkukwentuhan ang tatlo. At sa paglipas ng mga oras, nilamon na ng alak ang presensya ng dalagang barangay tanod. Uwi na ako. Umiikot na yata ang paligid eh. Uy, wag muna, Demi. Nag-enjoy pa tayo eh. Hindi ka na talaga kaya, Alan eh. Tumayo ang dalaga, nakailang hakbang pa lamang, habang pasuray-suray nang mabuwal siya sa lupa. Maagap namang dinaluhan siya ni Alan at hinaplos ang kanyang muka. Demi, huwag ka munang umalis. Dito ka na muna magpalipas ng ilang sandali. Iiwan mo ba si paring Mark? Ha? Di na yata kayang tumayo ni Demi. Mark, akayin mo na siya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Mark? Oo, Dem, ako to. Ngumiti si Demi nang marinig ang boses ng binata. Mark, I love you. Alam ko. Ano, sa kwarto na ulit tayo? Oo. Ayos. Dinala ni Mark si Demi sa kwarto ni Alan. Inihiga niya ang babae at hinubaran. Si Demi naman, hindi na kontrolado ang kanyang sarili, pero gising pa ang kanyang diwa. Nang patayin ni Mark ang ilaw, pumasok si Alan sa loob ng kwarto at naunang makipaglaro kay Demi na ang akala ng babae ay si Mark ang kanyang kasama. Nang makaraos, iniwan na ni Alan ang dalawa at doon na binuksan ni Mark ang ilaw. Mark, pangarap ko lang to noon. Gusto mo, araw-arawin natin? Pilyo ka rin, no? Gusto mo ba? Pwede. Basta ba may alak tayo eh. Alam mo na, pampainit. Sure, kahit ako pang bumili. Sinabi mo yan ha. Halika na. Simulan na natin? Round 2 na ba to? Ha? Oo, round 2. Kinabukasan,
Nang magising si Demi ng madaling araw, nakita niya si Mark sa kanyang tabi. Mahimbing na natutulog ang binata. Hindi niya na yun ginising at lumabas na siya ng silid. Sa sala, nakita niya si Alan, kagigising lamang ng lalaki. Demi, ganda yata ng gising mo Uuwi na muna ako sa amin, Alan. Ay, sige ba? Baka hinahanap ka na ni Aling Olivia. Bungangera pa naman yun. Naku, malalagot ka talaga ron. Ha? Ay, huwag ka mag-alala. Hindi makakarating kay Aling Olivia. Alam ko namang matagal ka nang may gusto kay Mark Pero ipapaalala ko lang, Demi ha. Walang kayo, kaya hindi ka dapat umasa. Alam ko naman yon, Alan. Mas mabuti na yung maliwanag para hindi ka masaktan, Demi. Bilang kaibigan yung dalawa, ginagawa ko lang kung anong makakapagpasaya sa inyo. Ayoko ring may naaagrabyado. Ayos yun, di ba? Tumango na lamang si Demi at sumang-ayon sa kanyang kababata. Sa halos gabi-gabing pagroronda, doon napupunta si Demi sa inuman kasama sina Mark at Alan, at nauuwi nga sa kahalayan ang lahat kapag lasing na ang dalaga. Isang umaga, sa pag-uwi ni Demi sa kanilang bahay, nabungaran niya si Aling Olivia na halatang naghihintay sa kanya. Demi, saan ka ba nagpupunta? Halos gabi-gabi ka na lang na hindi umuwi dito. Ano bang pinagagagawa mo, ha? Ano lang, tiya. May ano kasi. Akala mo ba hindi ko alam na madaling araw ka nang umuwi? At ngayon, inumaga ka na. Tapatin mo nga ako. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Nag-e-enjoy lang naman po ako, tiya. Wala po akong ginagawang masama. Akala mo ba hindi nakakarating sa akin na palagi mong kasama sina Mark at Alan? Hoy, Demi, babae ka. Lalaki sila. Nakikipag-inuman ka pa sa kanila. Tiya, barkada ko lang po sila. Ano kung barkada? Kahit pa sabihin nating astig ka na tanod, may ilan na pinangingilagan ka, pero babae ka pa rin. May butas pa rin yung bulaklak mo. At ang butas kapag hindi natatakpan, pinapasok. Naiintindihan mo ba ako? Ha, Demi? Opo, alam ko po yun, tiya. Alam ko naman pong ginagawa ko. Huwag niyo na akong alalahanin. Matanda na po ako. Mas matanda ako kesa sa'yo. Huwag mo sanang baliwalain ang lahat ng mga pangaral ko. Ayoko na madalas kang sumasama sa kanila, ha? Isang araw, nagkasalubong sina Alan at Demi. Uy, Demi, ilang linggo ka nang hindi nagagawi sa inuman, Hinahanap ka na ni paring Mark. Pasensya na, ha? Kailangan ko kasing umiwas muna sa inyo, Si tiya kasi, pinagbabawalan ako. Grabe talaga yung tiya Olivia mo. Sa tanda mong yan, kinokontrol pa rin yung mga desisyon mo. Hindi ka na bata, Demi. Hindi na tayo elementary na anumang oras pwede niyang paluin at pagbawalan. Alam mo naman si tiya, babawi na lang ako sa susunod. Pakisabi na lang kay Mark na next time na lang, ha? Dem, di mo ba namimiss si paring Mark? Yung mga haplos niya, yung mga ungol niya. Hoy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Kung namimiss mo siya, punta ka sa bahay mamaya. Huwag mong kalimutang magdala ng alak, ha? Naku, Alan, hindi nga pwede. Demi, pag gusto, maraming paraan. O paano? Kita-kits mamaya, ha? Huwag mong kalilimutan yung alak, pati na rin yung sigarilyo. Balato mo na yun sa akin. Magpapakasaya naman kayong dalawa ni paring Mark, 6:00 pa lamang ng gabi, dumating na si Demi sa bahay ni Alan. Gaya ng usapan, may dala siyang long neck at yosi. Malapad naman ang mga ngiti ni na Mark at Alan nang siya ay makita. Panalo na naman ang gabi natin ngayon, pre. Galing mo talaga, Alan. Malalasing na nga tayo, mabubusog pa. Siyempre naman, sabi ko naman sa iyo akong bahala, basta ikaw ang bahala. Mukhang nagkakasiyahan yata kayo. Siyempre, dumating ka Akin na yung dala mo, nang makapagsimula na tayo. Nang maubos ang dalang dalawang long neck, nagpabili pa si Demi kay Alan. Mag-usap muna kayong dalawa dito habang wala ako, ha? Sarado kasi tong tindahan sa tapat ng bahay. Doon na ako bibili sa kabilang kanto. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan, sinimulan na ni Mark ang nais gawin. Lango na silang pareho sa alak at gaya ng nakasanayan, nagpaubaya na naman si Demi.
Siya pa nga ang mas agresibo ng mga sandaling yon. Pagkatapos ng mainit nilang tagpo, kaagad sila nagbihis at bumalik sa likod bahay kung saan sila nakatambay kanina. Alam mo, Demi, ayos din pala tong sistema natin, no? Walang ugnayan, kung gusto lang saka nagkakaintindihan. Alam mo na. Mark, wala ka bang plano na dalhin natin to sa ibang level? Naku, Demi, kung ang tinutukoy mo ay liligawan kita at jojowain, pasensya ka na ha. Hindi ko kaya hindi ko magagawa yun. Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Kasi ilang beses na rin natin tong ginagawa, di ba? Gaya nga ng sabi ko, Dem, magkaibigan pa rin tayo. Walang mali siya. Ganun. Pumayag ka naman, di ba? Bakit ngayon parang nagde-demand ka na? Pasensya ka na ha. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yon. Bigla na lang kasing pumasok sa isip ko. Itong tatandaan mo, Dem, nangyari ang lahat ng to dahil ginusto mo. Sa simula pa lang, ikaw naman ang naunang nagbigay ng motibo di ba? Bilang lalaki, pinagbigyan lang kita. Okay? Ngayon, kung sa tingin mo, naagrabyado na kita, pasensya ka na. Buti pa, tigilan na natin to. Ayoko namang pwersahin ka sa mga bagay na hindi mo naman pala gusto. Hindi, Mark. Hindi naman sa ganon. Pasensya ka na. Sa pagbalik ng kanilang kaibigan, nagtuloy-tuloy na ang inuman hanggang sa tuluyan ng nalasing si Demi na halos hindi na naman makatayo. Nakapikit na rin ang kanyang mga mata. Ano bang sinabi mo dito, pre? Bakit parang halos higupin na yung lahat ng alak kanina? Ewan ko ba niyan sa babaeng yan? Bigla na lang kasing, buti na lang, natauhan din. Ikaw na munang bahala dyan, pre ha. Anong ako? Hindi ka ba magpapatirik ng mata? Tapos na ako kanina. Pagsawaan mo na yan. Patayin mo na lang yung ilaw para kung sakaling magising, hindi ka agad makilala. Dito na muna ako sa labas. Kambala, pre. Habang nasa loob sina Demi at Alan, biglang dumating si Aling Olivia. Mark? Aling Olivia, napadaan po kayo. Hinahanap ko si Demi. Nandito ba siya? Po, wala ho. Kami lang po ni Alan ang nandito. Pasado 10:00 na po. Baka nagraronda na si Demi o baka nasa barangay. Sigurado ka bang wala siya dito? Sigurado po ako. Hayaan niyo po, Aling Olivia. Pag nakita ko siya mamaya, total, pauwi na rin naman ako. Sasabihin kong hinahanap niyo po siya. Kinabukasan, paggising ni Demi, bumungad sa kanya ang umaalingaw-ngaw na boses ng kanyang tiyahin. Ano na ba nangyayari sa iyo, Demi? Hindi ka naman dating ganyan Lasing na lasing kang umuwi kagabi. Halos hindi ka na nga makalakad. Ano bang problema mo? Wala po akong problema, tiya. Nag-enjoy lang po ako. Enjoy? Sa pamamagitan ng pag-inom ng alak? Lasengga ka na! Tiya, wag po kayo mag-alala sa akin. Ayos po ako. Wala po akong problema. Ngunit ng sumunod na araw, hindi maipaliwanag ni Demi ang nararamdamang bigat ng katawan. Nahihilo rin siya at kapag nakakaamoy ng bawang ay hindi niya mapigilan ang sarili na sumuka. Diyos ko, hindi kaya buntis ako? 2 buwan na rin akong hindi dinadatnan. Kailangan ko makasiguro. At sa pagtingin niya sa ginamit na pregnancy test, nanlumo ang dalaga nang makitang positibo ang resulta. Buntis nga ako. Kailangan malaman ni Mark ang tungkol dito. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Mark nang marinig ang balitang yon mula kay Demi. Ano naman ngayon? Mark, kailangan panagutan mo to. Ano na lang ang sasabihin ko kay Tita Olivia oras na malaman niya? Problema mo na yun. Labas ako dyan, no? Anong labas? Akala ko ba maliwanag na sa iyong setup natin? Ba't kailangan ko pang ulit-ulitin, Demi? Pero Mark, ibang usapan na to ngayon. May buhay na sa sinapupunan ko at anak mo siya. Tigilan mo nga ako. Nagkaganyan ka dahil sa kagagahan mo. Kung hindi ka lang sana tangay, naisip mo sanang pwede ka mabuntis. Hindi ko pananagutan ng batang yan. Ipalaglag mo yan kung gusto mo. Wala kang puso. Balak mo pang patayin ang inosenteng anghel na ito. Hoy, wag na wag mong idadawit ang pangalan ko sa katangahan mo kung hindi malilintikan ka sa akin. Pagkatapos mo magpakasasa sa katawan ko, ganyan lang ang sasabihin mo? Bakit hindi?
Hindi naman kita pinilit, di ba? Ikaw ang bumuka ka. At alam mo, sa totoo lang, hindi ka naman masarap eh. Mukha mo palang nakakadiri na. Kaya wag mong ipangalanda ka ng salitang nagpakasasa. Dahil sa totoo lang, kapag may nangyayari sa atin, pumipikit lang ako para hindi ko makita yung mukha mong baluga. Anong sabi mo? Bakit? Totoo naman, di ba? Walang pumapatol sa'yo dahil baluga ka. Hindi mo ba alam yun? Simula elementarya pa lang tayo, yan ang tawag sa'yo ng mga kaklase natin, baluga. Saka huwag ka nang mangarap na aakuin ko yung dinadala mo dahil wala akong planong makita ng mga tao bilang ama ng anak mo. Nakakasuka yung pagmumukha mo, Demi. Pangit ka na nga, tanga ka pa. Lubayan mo ko, umalis ka na. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Demi sa mga sinabing yon ni Mark. Pakiramdam niya, paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo ang kanyang puso. Nagsimula ng pumatak ang ulan at wala siyang pakialam kung mabasa man siya o hindi. Kasabay ng malalaking patak ng ulan ay ang pag-agos ng masagana niyang luha. Nanginginig siya sa sobrang sama ng loob. Umiyak na siya ng malakas at humagulhol ng husto. Hindi! Sa bawat pagdaan ng mga araw, nalulung na si Demi sa alak. Para sa kanya, yun lang ang nakakapawi ng sakit na kanyang nararamdaman. Demi, ano bang problema mo, anak? Ilang araw ka ng ganyan. Hindi ka makausap ng matino. Pagising sa umaga, alak na ang ginagawa mong kape. Hanggang sa gabi, bote pa rin ang alak ang hawak mo. Sabihin mo, ano bang pinagdadaanan mo, Demi? Wala, tiya. Kaya ko to. Huwag niyo ako kailanganin. Kung minsan, nakikita si Demi na umiiyak habang yakap ang bote ng alak. Wala namang magawa si Aling Olivia dahil hindi naman nagsasabi ang dalaga sa kanya kung ano ang kanyang problema, kahit ano pang pilit ni Aling Olivia. Hanggang sa tuluyan ng naging lasinggera si Demi. Isang araw, habang lasing na lasing siyang naglalakad sa daan pauwi, pasuray-suray siyang tumatawa hanggang sa nauwi na sa pag-iyak. Bigla na lang siyang natumba sa daan at nahimatay. May ilang residente na nakakita sa nangyari at pinagtulungan siyang iuwi sa kanilang bahay. Ano po ba nangyayari dito kay Demi, Aling Olivia? Bakit wasak na wasak siya at halos paglalasing na lang ang kanyang ginagawa araw-araw? Hindi ko nga rin alam eh. Bigla na lang siyang nagkaganyan. Kausapin niyo siya ng masinsinan. Baka masyadong malalim ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Gagawin ko yan kapag nasa tamang wisyo na ang pamangkin ko. Salamat nga pala sa paghatid niyo sa kanya. Isang umaga, kinausap ni Aling Olivia ang kanyang pamangkin. Kagigising lang nito at tila may plano na namang bumili ng alak sa tapat na tindahan. Demi, kailangan natin mag-usap. Tiya, okay po ako. Ano ba kayo? Kailangan ko lang ng konting pampagising. Hindi. Kailangan pag-usapan ang dapat pag-usapan, Demi. Ibinilin ka sa akin ng mga magulang mo bago sila lumisan sa mundong ito. Pananagutan kita. Sabihin mo, ano bang problema mo, anak? Tiya, wala nga ho. Hindi mo ba talaga ikukwento sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya ko po ito, tiya. Hayaan niyo na akong gumaling mula sa sugat na nararamdaman ko. Huwag po kayo mag-alala, magiging maayos din ako. Sa ngayon, gusto ko lang munang mapag-isa. Wala nang nagawa si Aling Olivia, kundi intindihin at hayaan na lamang muna ang kanyang pamangkin. Umaasa siya na balang araw, magkukusa rin itong magsabi sa kanya kung ano ang mga bagay na bumabagabag dito. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang nawawala sa sariling katinuan si Demi. Isang gabi, habang nasa bilyaran ang dalaga at lasing na lasing, bigla na lamang siyang dinugo. Napahiyaw na lamang siya sa sakit at nang makita ang dugo sa kanyang palad na hinawak niya sa kanyang harapan, ay biglang humalakhak ang dalaga. Wala na! Wala nang anak ko! Wala nang anak ko!
Nilapitan si Demi ng mga tao pero kaagad din siyang lumayo. Nanlilisik ang kanyang mga mata na tumingin sa mga yon. Huwag niyo akong lalapitan! Huwag niyo akong susundan! Wala kayong alam! Wala kayong pakialam sa buhay ko! Nang makarating yon kay Aling Olivia ay sobra-sobra ang kanyang pag-aalala. Hinanap niya ang dalaga at natagpuan niya yon sa gilid ng barangay hall. Nakabaluktot yung natutulog doon. Napaiyak na lamang ang kanyang tiyahin sa kanyang nasilayan. Demi, umuwi na tayo sa bahay, anak. Malamig dito. Bakit dito ka natutulog? Nagising naman si Demi nang haplusin ng tiyahin ang kanyang pisngi. Sino ka? Si Tia Olivia mo to. Hindi mo ba ako nakikilala? Umuwi na tayo sa bahay, Demi. Ayoko. Dito lang ako. Ang anak ko. Wala na siya. Wala na. Wala kang anak, Demi. Dalaga ka. Wala na siya. Ayaw sa kanya ng tatay niya. Baluga ako. Pangit. Niyakap ng mahigpit ni Aling Olivia si Demi nang makita ang bakas ng dugo sa harapan ng suot nitong pantalon. Diyos ko, bakit? Bakit pinahintulutan mo mangyari to sa pamangkin ko? Bakit? Wala na sa sariling katinuan ang dalaga. Minsan nakikilala niya ang tiyahin, ngunit minsan ay hindi. Dahil sa labis na pag-aalala na baka mapano si Demi, ikinulong siya ni Aling Olivia sa loob ng bahay. Samantala, kakauwi lang ni Alan galing Camiguin. Wala siyang alam sa mga nangyari kay Demi dahil siya ay nagbakasyon sa loob ng ilang buwan. Parang Mark, kumusta? Eto, masaya at malayo sa problema. Nasaan yung pasalubong ko? Pasalubong? Alam ko na. May dala akong lambanog. Tama-tama to. Ipagluluto na lang kita ng pulutan. Tapos yayain mo si Demi na makijam sa atin. Ano, ha? Ayos ba? Gago, hindi na pwede si Demi. Bakit? Ayaw niya na ba sa'yo? Pare, wala na si Demi sa sarili niyang katinuan. Nakakulong na nga lang siya sa loob ng bahay nila eh. Ha? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Nalulong na sa alak, pre. Tapos, bigla na lang nabaliw. Ganon? Ang bilis naman yata ng mga pangyayari. Buntis yun. Baka hindi niya nakinaya yung problema, kaya nawala na sa sariling pag-iisip. Ano? Si Demi? Buntis? Oo, pinipilit nga akong panagutan eh. Nek-nek niya. Ano ko, baliw? Sa pangit niyang yun, kasalanan niya, tatanga-tanga siya eh. Ngayon nasiraan na siya ng bait. Siguro naman ay alam na ng tiyahin niya na buntis siya. Baka pinaghihinalaan na tayo ngayon dahil tayo naman ang palagi niyang kasama nun, di ba? Ewan ko ron. Wala naman nabanggit yung mga kapitbahay na buntis yung baliw na Demi na yun. Saka, kung lumobo man ang tiyan niya, tsak malalaman natin yun. Kinakabahan ako, pre. Ano ka ba? Baliw nga yun, di ba? Lahat ng mga sinasabi niya, hindi ka panipaniwala. Baliw nga, di ba? Baka kasi anak ko yung dinadala niya kung totoo nga na buntis siya, pare. Huwag mo na nga isipin yung pangit na baliw na yun. Tara na, tagay na. Mukhang masarap yung lambanog eh. Samantala, isang hapon, nakawala si Demi. Nakatakas siya sa kanilang bahay. Kaagad siyang tumakbo papalabas. Wala doon si Aling Olivia dahil meron yung inaasikaso sa bayan. Lahat ng bakuran na madadaanan ay kanyang pinapasok at talagang nagwawala ang dalaga. Kung ano ang kanyang mahawakan, inihahagis niya yon o hindi kaya ay itinatapon. Gaya na lamang ng mga paso at mga tsinelas. Naglikha siya ng kaguluhan sa kanilang lugar. May ilang mga bata na pinagbabato na siya dahil sa kanyang mga ginagawa. At ang iba naman, tinatapunan siya ng tubig. Baliw! Umalis ka na, baliw! Salot ka lang dito, baluga! Anong sabi mo? Baluga ako? Totoo naman baluga ka, baliw! Tila nag-aapoy sa galit ang mga mata ng dalaga nang lapitan niya ang batang kausap.
Mabilis niya yung nahawakan, nagpumiglas ang bata at pilit na kumakawala. Kung baluga ako, ikaw demonyo! Demonyo ka! Magbabayad ka, demonyo! Akmang sasakalin na sana ni Demi ang bata nang dumating ang mga dati niyang kasamahan na tanod. Kaagad siyang kinuha ng mga yon at dinala sa barangay. Hindi niya nakilala ang mga kalalakihan, pero napasunod siya ng mga ito at huminahon naman siya nang sinimulan siyang kausapin ng masinsinan. Nang malaman yon ni Aling Olivia, kaagad siyang nagtungo sa barangay. Aling Olivia, bakit niyo naman hinayaang makalabas si Demi? Muntik na tuloy mapahamak yung isang bata. Hindi ko naman siya pinakawalan kaso. Umalis ako eh. Akala ko, hindi niya mabubuksan yung bintana. Doon kasi siya dumaan dahil nakakandado naman ang aming pintuan. Kung magpapatuloy po ang ganito, marami mapeperwisyo at baka mapahamak pa si Demi. Kailangan may gawin kayo, Aling Olivia, para hindi na siya makatakas pa. Iniuwi na lamang ng ginang ang kanyang pamangkin at muling ikinulong sa kanyang kwarto. Pasensya ka na. Kailangan ko itong gawin para hindi ka madisgrasya at makadisgrasya. Ayoko. Itong pagkakadena ko lang sa iyo ang naiisip kong paraan para hindi ka na makatakas pa, Demi. Patawarin mo ako. Tia, Demi, nakikilala mo ako? Nabuntis po ako. Ayaw niya kasi baluga ako. Wala nang anak ko. Sino? Demonyo. Sinong demonyo? Nang magsimulang humagulhol si Demi, hindi na siya nagsalita pa. Aalamin ko kung sinong demonyong tinutukoy mo, Demi. Alam kong sasabihin mo rin sa akin. Sa ngayon ay hindi na muna ako mangungulit sa iyo. Halika na, magbihis na tayo ng makakain ka na. Samantala, habang nakahiga, hindi mawala sa isip ni Alan ang kanyang nasaksihan na pagwawala ni Demi. Kawawa naman si Demi. Kung totoo nga nabaliw siya dahil hindi niya matanggap ang desisyon ni paring Mark, parang nakukonsensya yata ako ah. Ako pa naman ang dahilan kung bakit siya... Ay, baka ako pa nga nakabuntis sa kanya eh. Hindi malabo yun kasi ilang beses ko rin naman siya nagalaw. Ay naku, patawarin mo sana ako, Demi. Araw-araw, pinagtsatsaga ang kausapin ni Aling Olivia si Demi kahit hindi naman siya sinasagot nito. Ginagawa niya yun dahil ayaw niyang iparamdam sa pamangkin na siya ay nag-iisa. Kung dati hinahayaan niya lang na sarilinin nito ang problema, ngayon ay hindi niya nahahayaan na may gawin na naman si Demi na pwedeng humantong sa kanyang kapahamakan. Aalagaan kita, Demi, hanggang sa gumaling ka. Alam ko malalampasan mo rin ang pagsubok na ito. Hindi kita susukuan, mahal kong pamangkin. Tia! Demi, nagugutom ka na ba? Tia! Si Mark po. Mark? Bakit? May ginawa ba siya sa'yo? Sabi niya baluga raw ako. Pangit. Nakakadiri. Siya ba? Siya ba ang lumapastangan sa'yo? Kasalanan ko po. Kasalanan ko. Ang tanga-tanga ko kasi. Tanga na baluga pa. Ay, wala ka talagang kwenta, Demi. Boba ka. Tanga. Tama na. Huwag ka nang umiyak, Demi. Gagawa ako ng paraan para makaganti tayo sa lalaking yon. Hindi ako papayag na hindi niya maranasan ang nararamdaman mo ngayon. Magbabayad siya. Isang araw, sinadya ni Aling Olivia si Mark sa kanilang bahay. Mahinahon lamang siya, ngunit mariing nagsasalita. Kinumpronta niya ang binata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mark. Gusto ko lang malaman kung ano bang mga pinagagawa niyo noon ng pamangkin ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Olivia? Alam kong alam mo kung anong tinutukoy ko. Wala po akong alam dyan. Bakit? Ano po bang sinabi niya sa inyo? Sinabi niyang ikaw ang nakabuntis sa kanya. Ako?
Napaka-imposible naman po yata niyan. Itatanggi mo? Aling Olivia, wala sa sariling katinuan si Demi. Ano man ang pinagsasasabi niya, wala yung katotohanan. Oo, magkaibigan kami, pero yung galawin siya, naku, hindi ko po yun magagawa. Mukha pa nga lang niya, hindi ko na masikmura eh. Galawin pa kaya? Napaka-ilusyonada naman yata ng pamangkin niyo. Kayo naman, bago kayo maniwala sa baliw na yun, tingnan niyo muna kung tamang pagdudahan niyo ako. Sa tingin niyo ba papatol ako sa kanya? Sa mga sagot mong yan, nalaman ko ng totoo. Sige, magpapaalam na ako. Salamat naman at naliwanagan na kayo, Aling Olivia. Pakisabi na lang kay Demi na magpagaling siya para hindi siya gumagawa ng nakakapangilabot na kwento. Bago tuluyang umalis si Aling Olivia, gumuhit muna siya ng maliit na bilog sa loob ng bakuran nila Mark. Nag-usal siya ng mga orasyon at sa isang iglap lang, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Muli niyang tiningnan ng binata na noon ay papasok na sa loob ng bahay. Pagbabayaran mong lahat ng ito, lalaki ka. Sisingiling kita ng mahal, makikita mo. Samantala, pagkapasok ni Mark sa kanyang kwarto ay padabog siyang umupo sa kanyang kama. Walang hiyang baliw na yon, ipapahamak pa ako. Pwes, hindi niya masisira ang pangalan ko. Sira ng ulo niya at hindi ako dapat magpaapekto. Mula sa nakabukas niyang bintana, naramdaman niya ang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat. Kitams, pati yung hangin sumasang-ayon sa akin. Isang gabi, habang bilog at maliwanag ang buwan, sa loob ng silid ni Aling Olivia, inilabas niya ang isang hugis bilog na bagay. Gawa ito sa pinatuyong balat ng balete, kasing laki ng isang regular na sukat ng isang plato. Inilatag din niya ang panyong itim na mayroong mga nakasulat na orasyon. Doon, ipinatong niya ang bilugang bagay at sa gitna noon ay nagtirik siya ng isang itim na kandila. Bago niya sinindihan yun, nagsimula siyang guluhin at ibuhaghag ang nakalugay niyang mahabang buhok. Balot naman ng itim na tela ang buong sulok ng silid na yun. Huminto siya saglit at tila mayroong hinihintay. Maya-maya pa, kasabay ng alulong ng mga aso, mabilis niyang sinindihan ang kandila. Nang magsimula yung umusok, nag-orasyon siya ng paulit-ulit. Pikit ang kanyang mga mata at taimtim na nagdarasal. Kakikitaan siya ng matinding konsentrasyon. Sa bawat pag-usal niya ng mga kataga, sumasabay na tumatagaktak ang kanyang pawis. Hindi siya tumigil sa pag-orasyon hanggang sa hindi tuluyang natunaw ang kandila. Bahagya pa siyang napangiti sa pagdilat niya ng kanyang mga mata, at nang makita niyang halos maubos na ang kandila, hinipan niya ang sindi nito at tinapos na ang dasal bago pa man mawala ang usok. Magsisimula ng paghihiganti ko para sa aking pamangkin. Samantala, sa gitna ng iginuhit na bilog sa lupa ni Aling Olivia, doon sa bukana nila Mark, biglang gumalaw ang lupa. Bumuuyo ng tila isang maliit na bundok. Sinakop noon ang bilog na guhit, na kung tatantyahin ay mga 2 dangkal ang taas. Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga halaman si Mark, napansin niya ang umbok na yon sa lupa. Ano to? Bakit may ganito rito? Parang may bata na namang naglaro dito kahapon ah. Kukulit talaga ng mga yun. Sabi nang huwag pumasok dito eh. Gamit ang kanyang mga paa, sinira ni Mark ang tila maliit na bundok at pinatag ang bahaging yun. Ngunit hindi niya napansin na tila may itim na usok na kumapit sa kanyang mga paa. Mas pinadali mo ang gusto kong mangyari, Mark. Ngayon, matitikman mo ang lupit ng aking barang. Habang naliligo, napansin ng binata na parang may anino na nasa kanyang likuran. Kaagad siyang napalingon, ngunit wala naman siyang nakita. Kung kaya pinagpatuloy niya na lamang ang kanyang ginagawa, subalit hindi niya maipagkakaila na parang may nagmamasid sa kanya, hanggang sa matapos na siya sa kanyang paliligo.
Nang araw ding yun, naisipan niyang bisitahin si Alan. Ramdam pa rin niya ang tila may nakasunod at nakamasid sa kanya. Oy, paring Mark, kanina pa kita kinakausap pa. Ano ba nangyayari sa'yo? Natulala ka na lang bigla. Ha? Hindi ko nga rin alam eh. Para bang ang bigat ng pakiramdam ko, pre. Nang tingnan ni Mark si Alan ay parang naduduling na siya. Kaya iminulat niya pa ang kanyang mga mata. Pero kahit anong pilit niya, nagiging dalawa ang mukha ng kaibigan sa kanyang paningin. Mukhang inaantok ka. Umidlip ka kaya muna dun sa duyan. Mahangin dong kaya makakatulog ka na mahimbing. Antok na antok yung mata mo eh, oh. Ay, ano ba yan? Nagpunta lang ako rito para matulog. Nakakabagot kasi sa bahay. Ako lang mag-isa. Nag-out of town kasi yung mga magulang ko. Asus, para ka namang hindi sanay dito. Pagising mo mamaya, magtatagay tayo. Habang natutulog ang binata, may narinig siyang mga kalansing. Palapit ng palapit ang tunog na yon sa kanya, at tila kumakalikot sa pinakaloob ng kanyang pandinig. Nagising bigla si Mark, pero pagtingin niya sa puno kung saan nakatali ang duyan na hinihigaan niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit parang gumagalaw yung puno? Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Nasa likod bahay pa rin naman siya, pero kakaiba ang pag-ihip ng hangin, na tila nanunuot na sa kanyang mga talampakan. Nang akmang igagalaw na sana niya ang mga paa, bigla na lamang yun namanhid. Aabutin niya pa sana para pisil-pisilin, ngunit nahintakutan na lamang siya nang makitang gumagapang ang maliliit na baging palapit sa kanya. At sa isang iglap lamang, binalot na ng mga yun ang kanyang paa. Ha? Ano mga to? Saklolo! Saklolo! Ay, pare Mark, bakit? Yung mga paa ko! Yung mga paa ko! Ha? Ano nangyayari sa mga paa mo? May... Ngunit sa pagtingin niya muli, nawala ang mga baging na pumupulupot doon. May ano? Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba yon sa kanyang kaibigan at baka pagtawanan lamang siya ni Alan. It's a prank! Ayos bang acting ko, pare? Siraulo ka talaga. Akala ko kung naano ka na eh. Gagi, si Demi ang siraulo. Literal na nasira na ang ulo. Oh, nasaan na yung sinabi mong tagay? Ay, oo na, bibili na. Habang nag-iinuman ng dalawa, napag-usapan nila ang tungkol sa pagwawala ni Demi noong nakaraang araw. Paring Mark, parang nakukonsensya ako dun sa nangyari kay Demi. Nakukonsensya? Gagi, bakit naman? Hindi naman ikaw nagpabaliw sa kanya, di ba? Naaawa ako sa kalagayan niya eh. Kung hindi dahil sa atin, normal pa siyang namumuhay ngayon. Nako, wala tayong kasalanan dun. Kung meron man siyang dapat nasisihin, yun yung sarili niya dahil hinayaan niya maging siraulo siya. Natahimik bigla si Mark nang kanyang maramdaman na tila may bumara sa kanyang lalamunan. Oh, bakit pre? Biglang napatayo si Alan nang makita ang paglabas ng mga putik sa bibig ni Mark. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Samantala, nanlalabo na ang mga mata ni Mark dahil sa kanyang naranasan. Pakiramdam niya umiikot na ang paligid kaya ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata. Hindi niya na nalaman na putik na pala ang kanyang isinusuka. Hanggang sa natumba na lamang siya at nahimatay dahil sa biglaang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Nang magkamalay na ang binata, naroon na siya sa loob ng bahay ni Alan. Ano nangyari sa akin, pre? Hindi ko nga alam eh. Bigla ka na lang nahimatay. Lakas siguro ng tama ng alak sa'yo. Ang naaalala ko lang, nahilo ko eh. Baka wala lang ako sa kondisyon ngayon, pre. Biruin mo, sumuka pa ako. Ano bang kinain mo? Bakit parang putik yung isinuka mo kanina? Gagi, putik talaga? Oo nga, hindi ako nagsisinungaling. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Mabuti pa, samahan mo na lang ako sa bahay. Doon na tayo tumambay. Wala ka namang gagawin ngayon, di ba? Sige ba? Sigurado may pagkain doon.
Dito kasi nagkakasya lang ako sa bahaw at tuyo. Pagdating ng dalawa, kaagad napansin ni Alan ang umbok ng lupa sa bakuran nila Mark. Pre, ano to? Ha? Pinatag ko na yung kahapon Bumalik ulit? Hoy, baka nauno sa punso yan Gagi, tanda-tanda mo na nagpapapaniwala ka pa sa ganyan. Pumasok na nga tayo, baka kung ano na naman ang maisip mo. Magaya ka pa kay Demi. May pang-ulam sa ref, pre Ikaw na magluto, ako na magsasaing. Sige ba? Manood na lang tayo ng pelikula. Total, sabi mo, wala ka naman sa mood na ituloy yung inuman Samantala, pinagmamasdan ni Aling Olivia ang nakatulala na si Demi. Nakatingin ito sa malayo. Pumwesto kasi sila sa tabi ng bintana para kahit papaano ay makita pa rin ni Demi ang mga tao sa labas. Demi, susuklayan kita, Nagsimulang haplusin ni Aling Olivia ang buhok ng dalaga. Ilang araw na yung hindi nagsasalita matapos maipagtapat ang tungkol kay Mark. Subalit nang makita ni Demi sina Mark at Alan sa kabilang bahay, nagsimula yung umungol. Demi, huminahon ka anak! Huminahon ka! Hindi! Wag! Iginiya na lamang ni Aling Olivia ang kanyang pamangkin papasok sa silid nito. Napalingon naman ang dalawang lalaki na noon ay papasok na sana sa bahay ni na Mark. Si Demi ba yung nagwawala doon, pre? Sanay na ako sa babaeng yan, pre. Buti na lang talaga, ikinadena na ni Aling Olivia. Nakakainis nga yung ingay niya. Minsan, kahit 10 oras ng gabi, bigla na lang sumisigaw yan. Kawawa naman si Demi. Huwag ka nang maawa dyan. Kung hindi lang yan tanga, hindi naman yan magkakaganyan. Matapos na kusa niyang ibigay yung katawan niya sa atin, aakto siya na parang biktima. Utot. Pre, baka nakakalimutan mo. Tayo may kasalanan sa kanya. At higit sa lahat, ako. Kung di lang ako nagplano, wala sana nangyaring ganun. Ano ka ba? Gaya ng sinabi natin sa kanya, siya nagbigay ng motibo. Malas niya lang matatalino tayo, naisahan natin siya. Kala niya ako lang ang kasiping niya, yun pala, tayong dalawa. Saka pre, wala tayong kasalanan. Paninindigan ko yun dahil yun ang gusto kong paniwalaan niya. Isang gabi, hindi makatulog si Mark. Pabaling-baling siya sa higaan. Kaya naisipan niyang buksan ang bintana para makalanghap ng sariwang hangin. Sakto naman sa pagbukas niya, dumiretso kaagad ang kanyang paningin sa umbok ng lupa na nasa kanilang harapan. Laking gulat niya nang makitang tila mayroong mga baging na naroroon. Ilang beses pa siyang kumurap para masiguro na hindi siya namamalikmata. Subalit nang titigan niya yung mabuti, tila kumakaway ang mga baging at dahan-dahang gumagapang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang kanyang mga mata at nangilabot nang mapagtanto na gumapang ang baging papunta sa kanya at sa isang iglap lang, pumulupot yon sa kanyang leeg. Kahit nahihintakutan, pinilit ni Mark na kalasin ang mga baging na pumulupot sa kanya. Pero hindi niya yung mabaklas dahil mas mahigpit ang pagkakakapit ng mga yon sa kanyang katawan. Ano ba tong mga to? Naghahabol na ng hininga si Mark dahil sa tindi ng pagkakapulupot ng mga yon sa kanyang leeg, hanggang sa nagdilim na ang kanyang paningin at natumba na siya sa sahig. Kinabukasan, pagkagising na pagkagising ay kinapa niya ang kanyang leeg, ngunit walang bakas ng pagkakasakal sa kanya. Walang marka at walang mga baging. Napahawak pa siya sa kanyang ulo para isiping mabuti ang mga nangyari, pero nasisiguro niya na hindi yun panaginip. Totoo ang kanyang mga nakita. Ano ba to nangyayari sa akin? Nababaliw na rin ba ako katulad ni Demi? Dahil sa pagkabahala, ayaw niyang sarilinin ang mga nangyayari sa kanya. Kaya nagpasya siyang sabihin yon kay Alan. Kahit pagtawanan siya ng kaibigan, ay tatanggapin niya na lamang yon.
Nais niya lang na makakausap at makikinig sa kanya dahil parang sasabog na ang kanyang utak sa pag-iisip kung ano na nga ba ang nangyayari. Pre, baka nga tama ako. Nunong sa punso yung nasa bakuran ninyo. Sabi mo, sinira mo na yun, di ba? Tapos bumalik ulit? At baka yung mga nararamdaman mo, yung nuno ang may gawa niyan. Alam mo, ayoko sanang maniwala sa mga ganyan eh. Pero hindi ko na rin kasi maipaliwanag yung mga nangyayari sa akin. Natatakot akong mabaliw na rin kagaya ni Demi. Isa lang ang solusyon dyan, pre. Albularyo. Albularyo? Saan naman tayo maghahanap ng albularyo? Kaya mo, magtatanong-tanong ako. Basta humingi ka muna ng paumanhin dun sa lupang tumubo sa bakuran nyo. At yun nga ang ginawa ng kanyang kaibigan. Nag-alay pa siya ng manok sa inaakala niyang punso. Doon niya mismo kinatay sa katabi ng tumubong lupa. Pero bigla na namang lumitaw ang mga baging. Nang makita yon, kumari pa siya ng takbo. Hinabol siya noon kaya lumabas siya sa kanilang bakuran at sa bahay ni Alan ang direksyon ng kanyang pagtakbo. May ilang kapitbahay na nakakita sa kanya na tumatakbo na parabang hinahabol, ngunit wala naman nakasunod sa kanya na kahit na ano. Kaya naisip ng ilang kapitbahay na nasisiraan na ng bait si Mark. Ay, ano ba yan? Dumarami na yata ang baliw dito sa atin? Malamang may tinitira yan sila eh. Di ba? Magbabarkada naman yung sina Demi at Mark. Lagi nga yan nakatambay sa bahay ni Alan dati, di ba? Ay nako, iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Kawawa naman ang kanilang mga magulang. Nabulahaw ang pamamahinga ni Alan nang bigla na lang sumulpot si Mark sa kanyang bahay. Halatang takot na takot ang lalaki base sa kanyang itsura. Hinihingal pa ang kanyang kaibigan. Pre, namumutla ka yata. Pre, sinusundan ako ng mga baging. Hinahabol nila ako. Tulungan mo ako, pre. Pre, relax ka lang. Walang mga baging. Huminahon ka nga. Pero kanina, kitang-kita ko silang nakasunod sa akin eh. Balak nila akong lamunin, pre. Ayoko umuwi. Alam ko na inaabangan nila ako. Pre, dito na lang muna ako. Wala namang problema, pre. Kahit kailan mo gusto, pwede ka dito. Basta, huminahon ka lang, ha? Parang batang walang kalaban-laban si Mark nung mga sandaling yun. Nagkulong na lamang siya sa loob ng bahay ni na Alan at takot na lumabas. Sa tuwing meron siyang naririnig na kaluskos, bigla siyang nanginginig at parang naninigas ang buo niyang katawan dahil sa takot na baka ang mga baging na yon nakukuha sa kanya. Dahil sa pag-aalala ng kaibigan, lumapit si Alan sa isang albularyo na inirekomenda sa kanya ng isang kakilala. Dinala niya yon sa bahay nila at pinatingnan ang kanyang kaibigan. Nalaman kaagad ng albularyo ang sanhi ng problema nito. Ayon sa kanya, pinaglalaruan umano ang binata ng isang mambabarang. At kung nais nitong maputol ang sumpa ng barang sa kanya, nangangailangan umano silang magbayad ng malaking halaga dahil hindi biro ang makipagtagisan ng lakas sa isang mambabarang. Napaatras naman silang dalawa nang malaman kung gaano kalaki ang kanilang kailangang bayaran. Mukhang pineperahan lang tayo ng albularyong yun ah. Sa taas ng presyo ng panggagamot niya, halatang pera-pera lang yun eh. Yan nga rin ang iniisip ko, pre. Karamihan naman sa mga albularyo, donasyon lang ang hinihingi. Yung iba nga, hindi na nagpapabayad eh. Ang gusto lang nila, makatulong. Ano nang gagawin natin ngayon? Kung lumapit kaya tayo sa pari, banal ang mga kagamitan nila, pre, di ba? Pari talaga? Oo, kesa naman sa doktor ka lumapit, tsak sasabihin lang ng mga yon, may sira ka sa pag-iisip. Hindi nga ba nasisiraan na ako ng utak, pre? Aba, ewan ko sa'yo. Ang alam ko, matino ka pa naman kausap. Pwera na nga lang tuwing nakikita mo yung mga baging, talaga nag-iibang kondisyon mo. Isang araw, naisipang dalawin ni Alan si Demi. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may nag-uudyok sa kanya na silipin ang dalaga. Anong kailangan mo sa pamangkin ko, Alan? Dadalawin ko lang po siya, Aling Olivia. Medyo matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagkakausap.
Hindi mo naman siya makakausap ng matino eh. Nakatulala lang siya. Kung minsan naman bigla na lamang nagsisisigaw. At kapag may naaalala, iiyak kung hindi tatawa. Kawawa naman po si Demi. Ano po bang dahilan kung bakit siya nagkaganyan? Hindi ko rin alam, pero may nasabi siya sa akin minsan. Si Mark daw. Ikaw, Alan, may alam ka ba sa relasyon nilang dalawa? Aling Olivia, ang alam ko po, may pagtingin si Demi kay Mark. Sa tuwing magkakasama ba kayo? Anong ginagawa nila? Hindi na nasagot pa ni Alan ang tanong na yun dahil nagsimula nang magwala si Demi sa loob ng silid nito. Kaagad din naman nilang pinuntahan ang dalaga. Nang makita ni Demi si Alan, unti-unti yung naging mahinahon. Alan? Ikaw ba yan? Ako nga, Demi. Alan, nagbunga yung mga ginawa namin ni Mark. Kaya lang, ayaw niya sa bata. Hindi ko matanggap kaya nilunod ko ang sarili ko sa alak. Hanggang sa nawala na yung anak namin. Demi, patawad. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Ngayon lang ako naglakas ng loob na magpakita sa'yo kasi alam ko na may kasalanan din ako. Wala kang kasalanan, Alan. Ako lang naman ang dapat sisihin dito dahil sa katangahan ko at sa pag-ibig ko kay Mark. Kaya ako nagkaganito. Ayoko na. Gusto ko nang bumalik sa normal, Alan. Ayoko na sa madilim na mundong kinalalagyan ko. Demi, naniniwala akong makakawala ka dyan. Alam kong makakaya mo. Sa oras na gumaling ka, mag-uusap tayong tatlo nila, paring Mark ha. Pangako yun. Sa mga narinig na pagtanto ni Aling Olivia na may alam nga si Alan sa mga naganap kina Mark at Demi. Nakita niya na pinagkakatiwalaan ng dalaga si Alan, kaya ibig sabihin wala itong ginawang masama sa dalaga. Si Alan naman ay nilamon ng kanyang konsensya. Labis ang pagsisisi niya sa ginawa nila sa dalaga. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, Demi. Alan, kumusta na ang kaibigan mong si Mark? Hindi rin po siya maayos, Aling Olivia. Nito kasing nakaraan, may nangyayari sa kanya na hindi ko rin maipaliwanag. Nararapat lang yun sa isang katulad niya. Pinagsamantalahan niyang kahinaan ni Demi. Nangako po ako kay Demi na ililihim namin pero sa kalagayan niya ngayon, sasabihin ko na lang po sa inyo. Alam naman po kasi ni Demi na walang pagtingin sa kanya si Mark. Ginagamit lang siya nun kapag lasing na sila pareho. Pero binaliwala lang yun ni Demi kasi nga mahal niya po yung kaibigan ko. Hindi naman husa kay Demi ko lahat sinisisi ang kamalian pero sumang-ayon po kasi si Demi na may mangyari sa kanila kahit na tingin ni paring Mark ay magkaibigan lamang sila. Kahit sino nagmamahal ay nagpapakatanga, Alan. Oo, sabihin na natin kasalanan din ni Demi pero hindi dapat siya ipinahiya ni Mark. Ipinamukha pa nito kung gaano kapangit ang pamangking ko sa paningin niya at kung gaano siya nandidiri. Bakit? Nung ginagalaw niya si Demi, hindi naman siya nandiri, hindi ba? Gagawin ko lahat para maranasan niya ang kung anumang nararamdaman ngayon ng pamangkin ko, Alan. At ang lahat ng makikialam ay madadamay. Isinusumpa ko yan. Ibig niyo pong sabihin, may kinalaman kayo sa mga nangyayari kay Mark? Oo, at uulitin ko, ang lahat ng makikialam ay madadamay. Tila naman nahintakutan si Alan sa pagbabanta ng matanda. Ngayong alam niya na may kinalaman si Aling Olivia sa mga nakikita ni Mark. Nagdadalawang isip na siya kung hihingi pa ba ng tulong sa pari o hindi na. Ayaw niyang siya ay madamay gaya ng sinabi ni Aling Olivia. Natatakot din siya na baka maranasan din niya ang mawala sa sariling katinuan oras na siya ay makialam. Isang pasya ang nabuo niya nung araw na yon para malayo sa kapahamakan. Tutal, si Mark lang naman ang alam ni Demi na gumalaw sa kanya noon, kaya hinayaan niya na lamang yon.
Hindi na siya aamin na kasama siyang lumapastangan sa kanilang kaibigan. Kailangan niyang ibuhos lahat ng kasalanan kay Mark para sa kanyang kaligtasan. Samantala, patuloy pa ring nagpapakita ang mga baging kay Mark at sinasaktan pa rin siya ng mga yun. Isang araw, maaliwalas ang panahon, walang nararamdamang kakaiba si Mark. Naisipan niyang maglakad-lakad, pero nang matapat siya sa isang tindahan, napansin niyang nagbubulungan ang ilang mga kapitbahay na naroroon. Nakatingin pa ang mga yun sa kanya na halatang siya ang pinag-uusapan. Napikon si Mark at nilapitan ang mga yon. Anong tinitingin-tingin niyo, ha? Tumahimik na lamang ang lahat na tila nagulat sa kanya. Kung wala kayong magawa sa buhay, huwag akong pagdiskitahan nyo. Bakit? Inaano ka ba namin? Huwag mo nga patulan yan. Alam niyo namang may tiriring yung tao eh. Anong tiriring, ha? Umalis na kayo dyan. Baka magwala yan kagaya ng ginawa ni Demi. Paano ba naman kasi? Sumisinghot ng utot ng demonyo kaya ayan, lumuluwag ang tornilyo sa utak tapos idadamay pa tayo. Anong sinabi mo? Kayo pala tong siraulo eh. Lumapit si Mark sa may tindahan at pinagbabasag ang mga botelya na nakalagay sa isang lamesa. Kita nyo na? Ba't nyo naman kasi siya ginalit? Alam nyo namang may sayad yan eh. Sino na magbabayad sa mga nabasag niya? Inis na nilisan ni Mark ang tindahan. Narinig niya pa ang sinabi ng mga tao tungkol sa kanya. Baliw na ang tingin nila sa akin. Bakit naman kasi nakikita ko pa mga lecheng baging na yan? Hindi madali ang masiraan ng ulo, hindi ba? Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng pamangking ko. Huwag ka mag-alala, hindi mo pa lubos na nararamdaman. Darating ang oras na hindi ka na maaapektuhan sa lahat ng mga sinasabi nila dahil tuluyan ka ng mababaliw. May kinalaman ka ba sa nangyayari sa akin, Aling Olivia? Ano ba sa tingin mo, ha? Bruha ka. Siguro ikaw yung sinasabi ng manggagamot, no? Ikaw yung mambabarang na tinutukoy niya. Mga kapitbahay, kampon ng kadiliman si Aling Olivia. Isa siya mambabarang. At ako ang kanyang biktima. Kailangan natin siyang sunugin. Kailangan bumalik siya sa impyernong pinanggalingan niya. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa iyo? Nababaliw ka na sa kanilang paningin. Wala nang maniniwala sa iyo, Mark. Wala na. Meron pa, si Alan. Alam niyang binabarang ako at sasabihin ko sa kanya na ikaw yun. Siya maglalantad na isa ka mambabarang demonyo ka. Hindi na siya makakatulong sa iyo, Mark. Tanggapin mo na lang na mag-isa ka na. Wala nang naniniwala sa iyo. Dapat mong pagbayaran ng ginawa mong pambababoy sa pamangkin ko. Simula pa lang sa umpisa, kakampi ko na si Alan. Hindi niya hayaang malantad ang katotohanan kaya alam ko matutulungan niya ako at ikaw, masusunog ka sa impyerno. Nakita ni Olivia ang paparating na si Alan. May dala yung bote ng alak na mukhang kanina niya pa tinutungga. Alan, sabihin mo nga dito sa baliw mong kaibigan na wala nang makakatulong sa kanya. Pre, maghahanap ka ng pari, di ba? O di kaya mahusay na albularyo para mawala ng barang sa katawan ko. Hindi ba? Ay, pasensya lang pre ha. Pero labas na ako sa problema mo. Anong labas? Hoy, baka nakakalimutan mong ikaw nagplano ng lahat ng ito. Hindi lang ako dapat marangin dahil may kasalanan ka rin. Wala akong saan pre. Huwag mo ako idadamay sa kabaliwan mo. Magkaibigan tayo pero please naman pre. Huwag mo ako isali sa pagiging siraulo mo. Hoy, Alan, huwag kang magbalinis. Ikaw ang nagplano, naghahasain natin si Demi nung disco. Nilasing mo siya at pinainom ng kung anong tableta para mawalan siya ng malay. Gago ka, naging sunod-sunuran lang ako sa iyo nung gabing yun. Ilang beses mo rin siyang pinakinabangan, di ba? Tapos ngayon, sa akin mo isisisi ang lahat. Ikaw palang baliw eh. Ano ang sinabi mo, Mark? Aling Olivia, baliw yan. Kung ano-ano lang pumapasok sa utak niya. Sabi mo nga, di ba? Binabarang mo siya para tuluyan na siyang masiraan ng bait. Sino nasa tamang pag-iisip ang maniniwala sa isang baliw? Tumahimik ka. Oo, nilalaro ko ang isipan ni Mark sa pamamagitan ng barang. Pero ako nakakaalam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi.
Ako ang may hawak ng sumpa at mararamdaman niya lamang ito oras na ginamit ko yun sa kanya. Akala ko pa naman kakampi ka ni Demi. Isa ka rin palang demonyo, nagbabalat kayo sa anyong tao. Aling Olivia, hindi totoo yan. Sinasabi niya lamang yan para pansamantalang mawala ang galit mo sa kanya. Hindi ako mangmang, Alan. Ngayon, kapwa niyong dadanasin ang kalupitan ko. Magsisisi ka. Aling Olivia, patawarin niyo po ako. Nagawa ko lang naman yun dahil sa udyok ng makamundong gawain. Pero pangako, labis-labis ako nagsisisi. Hindi ko naman alam na hahantong sa ganito ang lahat. Aaminin ko na sana kay Demi kaso natakot ako sa banta ninyo. Ayokong danasin ang mga bagay na nagpapagulo sa isipan ni paring Mark. Sinungaling. Totoo po, Aling Olivia. Halos gabi-gabi akong binabagabag ng aking konsensya nang malaman kong nabuntis si Demi. Sa pag-aalala lang, baka ako ang ama ng kanyang dinadala. Na malaman kong nasiraan siya ng bait, mas dumoble pa ang usig ng aking konsensya. Huli na ang lahat, Alan. Hindi mo na mababago ang takbo ng isip ko. Traidor ka rin pala, Alan eh. Simula ngayon, hindi na kita tinuturing na kaibigan. Magsama kayo ng baliw na si Demi. Tutal, pareho naman kayong baluga eh. Walang pakinabang. Kinagabihan, malakas ang hangin na pumapalibot sa bahay ni Mark. Ramdam niyang tinutuklap ang mga bintana sa loob ng kanyang kwarto. Nabitawan niya ang itak at sa isang iglap lang narinig niya ang sariling mga buto na nagkalasog-lasog. Sindak siyang binawian ng buhay. Samantala, tila iniinog naman ang tinulugan ni Alan. Nagising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa kalasingan. Sinadya niyang lunurin sa alak ang sarili dahil natatakot siya sa banta ni Aling Olivia. Nang tumingin siya sa sahig, nagkalat ang mga tuyong dahon ng balete. Saan ang galing ang mga to? Ito na kaya yung sinasabi ni Aling Olivia? Sinisimulan niya na ba akong barangin? Nang makita ang mga yun, kumaripas na siya ng takbo palabas. Sa daan, napansin niya na parang sumasayaw ang mga punong kanyang nadadaanan. Hindi siya tumigil sa pagtakbo kahit na binabalot na ng matinding kaba ang buo niyang pagkatao. Patuloy siyang kumaripas hanggang sa narating niya ang isang bahay. Aling Olivia, nakikiusap po ako. Patawarin niyo na ako. Pinapangako ko, pagbabayaran ko mga nagawa ko sa normal na paraan. Huwag niyo lang akong gawing baliw. Maawa po kayo, Aling Olivia. Nagpatuloy sa pagmamakaawa at sa pagkatok ng pintuan si Alan. Samantala, narinig naman ni Demi ang kanyang boses. Tia, sino po yon? Matulog ka na, Demi. Hayaan mo na kung sino man yon. Kailangan mo magpahinga para gumaling ka. Unti-unti ka nang nanunumbalik sa dati. Pero boses po yun ni Alan, Tia. Mukhang kailangan niya po ng tulong. Hindi natin siya pagbubuksan. Isa siya sa mga nanakit sa iyo, Demi. Dapat lang siya magdusa. Kaya ko po inilihim sa inyong lahat dahil takot akong barangin ninyo si Mark, Tia. Ayokong gawin niyo ang mga bagay na maglulugmok sa inyo sa kasamaan. Demi! Tia, tama na po. Ayoko maging masama kayo. Ayos lang na tawagin akong baluga, pangit, baliw, o anumang hindi maganda. Ang hindi ko mapapayagan ay ang tawagin kayo mambabarang ng mga tao. Kahit na totoo naman, pero ako po ang nasasaktan kapag may sinasabi silang hindi maganda laban sa inyo. Pero ginahasa ka rin ni Alan. Hindi ko ito mapapayagan. Tia, alam kong masama ang ginawa nila pero may kasalanan din po ako. Naulit na naulit dahil pinayagan ko yon. Tia, pakawalan niyo na po si Alan. Magpakalayo-layo na lang po tayo dito. Ang lahat ng mga mapapait na alaala, kalimutan na lang natin. Magsimula po tayong muli. Niyakap ng mahigpit ni Aling Olivia si Demi.
ang kanyang pamangkin na tinuturing niya na tunay na anak. Samantala, patuloy sa pagmamakaawa si Alan nang pinagbuksan na siya ng pinto ni Demi. Demi, patawarin mo ako. Inaamin ko napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Ako nagplano sa lahat ng yon. At oo, Demi, paulit-ulit rin ako nakipagniig sa iyo nang hindi mo nalalaman dahil lasing na lasing ka. Inakala mong si Mark yun pero ako. Nakikiusap ako sa iyo, Demi, patawarin mo ako. Hindi. Alam kong hindi ganun kadali magpatawad, pero sana bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na itama ang mga mali ko. Kahit kailan hindi ko naman narinig sa iyong salitang baluga, Alan. Kahit pa nung elementarya pa lang tayo. Oo, may kasalanan ka. At tama rin hindi madaling magpatawad. Sana sa pagkakataong ibibigay ni Tia, huwag mo nang hayaang sakupin ang kasamaan ng isip at puso mo. Oo, Demi, pangako. Aling Olivia, salamat po. Pinapangako ko. Gagawa po ako ng tama hanggang sa aking pagtanda. Kay Demi ka dapat magpasalamat, Alan. Kung hindi dahil sa hiling niya, kasama ka na ni Mark na paglalamayan bukas. Salamat, Demi. Maraming salamat. Kinabukasan, natagpuan si Mark na nakabigti sa kanyang silid. Sabi ng mga kapitbahay, baka ginawa ni Mark na magpakamatay dahil sa wala na ito sa sariling pag-iisip. Nung araw ding yun, iniwan ng magtiyahin ang lugar at nanirahan na sa malayo. Nagsimula silang muli at tuluyan na ngang nanumbalik sa dating maayos na pag-iisip si Demi at namuhay sila ng masaya at mapayapa. Sa paglipas ng mga taon, matanda na si Demi. Mag-isa na lang siyang namumuhay dahil namayapa na si Aling Olivia. Nasa pamilihan siya ng kalabitin ng isang matandang lalaki. Noong una ay hindi niya pa yon nakilala. Ay, anong maipaglilingkod ko? Ay, Demi, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako ito si Alan. Alan? Ay nako, ikaw na ba yan? Pasensya ka na, ganito na yata ang tumatanda. Hindi na malinaw ang paningin. Ay, mabuti at nagkita pa tayong muli bago ako lubugan ng sikat ng araw. Masaya akong makita ka. Ay, salamat nga pala, ha? Salamat naman saan? Sa pagligtas mo sa buhay ko dati. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko na masisilayan ang ganda ng mundo sa paglipas ng mga taon. At humihingi pa rin ako ng kapatawaran hanggang ngayon. Wala na yon. Matagal ko na yung ibinaon sa limot, Alan. Ay, ilan na bang mga anak mo? May apo ka na rin ba? Ay, wala. Hindi na ako nag-asawa. Ikaw? Tumanda na rin akong dalaga, Alan. Ganoon ba? Kung gayon ay, pwede pa kitang alagaan. Ay, loko ka. Demi, simula nung araw na nalaman ko nangyari sa'yo, isinumpa ko nang babawi ako. Kaya lang, lumayo kayo ni Aling Olivia. Hindi na tuloy kita napagsilbihan. Kaya ngayon nakita na kitang muli. Hindi ko nahahayaang makawala ka pa. Hindi lang ito kabayaran sa kasalanan ko sa iyo, kundi gusto ko rin makabawi sa paraan na alam ko. Wala akong masabi, Alan. Wala ka namang dapat sabihin, Demi. Sagutin mo lang ako ng oo at ipapadama ko sa iyo ang tunay na hangarin ko. Sige ka, hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay natin. Hayaan mo na makabawi ako sa iyo, Demi. Ay nako, ikaw talaga, oo. Sige na nga, mukhang wala naman akong magagawa pa. At sa bawat paglipas ng mga araw, naramdaman ni Demi ang pag-aalaga at pag-aasikaso ng kanyang kababata na si Alan. Yun! Muntik na maubos ang boses ko na. Maraming salamat ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron tayong shout-out ulit. Simulan po natin kay Riz Pataleta, hello kay Irene Sibuklama, hi kay Norma Alpha, kay Lian Monteroso,
kay Ernesto Esparza, hi po kay Josie Aniban, kay Pinawan Nicole B., kay Janaya Dagison, Estelin TV, Master Junior Michael Angelo Pogi at Jomer Mejia. Hi po kay Heidi Gregorio, kay Marites at Benson Sumanting, kay Marian Laborte, kay Adila Rico, kay Norvia Cabanyero. Hello din po kay Manisan Mamot Mapadtaya, Linda Crimen, Jonalyn Suba, kay Christiel Mamado, Celia Tolentino, Ann Lopez Flores, kay Meredith Jurila, kay Ellen Kiano, kay Tessie Tita, hi po tita. Hi kay Marisa Belda, kay Emelinda Valencia, Larcy Molina, kay Gemma De Ocampo, kay Janet JJ2. Hello po sa Naling family at kay Marilor Guevara. Hi kay Ray, Billy Ray, Jenny May at Lucy Buendia. Hello po kay Finky Rusi 14, kay Margie Banosong. Hi, hello kay Irma Umali, kay Febe Jane Toledo, kay Adel Quadrillero. Hi din po kay Edgardo Fontanilla, kay Elsa Havinia, kay Febe Ranyada, kay Arlene Castro Ramos, Ami Viray, Monica Nieves, Kimpoy Feliciano. Hi kay Mama Riza, kay Gia Gigi, kay Virginia Pontillas, kay John Calix, JM Johnny, John, Maruha Torrenueva, at Jaira from Leonida Torrenueva. Hi po kay Troy, Tresha May, Axel Rose from Peter Tom Galindez. Hi din po kay Mel Santarita, kay Adorio Tonight, kay Leonardo Agbayani Jr., kay Emily Zulueta at Andrea Fernandez from Kuwait. Mag-iingat po kayo dyan palagi. Again, maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.